So ito na mga boss. Tutuloy na natin yung paggagawa sa radiator ng generator set. Ayan, nire-repair ko na po yan. Kasi madumi oh. Ayun oh. Ganyan talaga pag matagal na naghahalo na yung dumi at saka yung mga langis-langis dyan. Kaya matagal kapitan ng tingga. Kailangan talaga linisin. Actually, kalilinis ko nga dyan, minsan nabubutas. Ayan oh, nabutas ko na yun. Ayun, butas oh. Ayan, yung dulo ng pointed ko. Ayan, butas oh. Ayan. Pero madali lang yan. Mamaya tatagpian ko rin yan. So, kaya ako ngayon ko lang na ituloy ang radiator ng generator set kasi ngayon lang dumating yung chemical na in-order ko ito. Ayan. Ito ay sodium chloride. Yan yung ginagamit ko na chemical na panlinis at pangkapit sa paghihinang ng radiator. Actually, ano to, powder to. Nabibili ko ng powder, kaya lang itong binibilihan namin dito sa Jubil na kumpanya yan, Nawa Chemical Factory, located siya sa Jubil. Hinahalo na nila sa tubig. Siguro may chemist sila. Madali lang naman magtimpla nito eh. Powder, tapos ihalo mo sa tubig, i-mix mo lang, tapos yun na, okay na siya. So tutuloy ko na ngayon tong paggagawa ng radiator ng generator set. Kaya naman yan ang ginagamit ko na acid sa radiator kasi hindi siya masakit sa ilong. Okay lang din siya kahit hawakan mo, unlike sa ginagamit ng karamihang radiator technician na muriatic acid ang ginagamit nila. Sa pa lang, sa usok pa lang ng chemical na yun, patay na ang amoy nun, sakit sa dibdib. Kaya yan, recommended ko sa inyo yan, yung sodium chloride para sa mga naggagawa ng radiator. Maganda po yan, hindi sasakit ang dibdib mo dyan. So ito na mga boss, since na nagawa na natin yung butas dito sa header plate sa taas at sa baba, meron pa tayong mga ginawang butas din sa tubo, sasarado na natin ngayon. Ayan. So sa pagsasarado, ayan, ihanda nyo muna yung mga kakailanganin yung gamit. Since na ako, wala naman kasi kung helper o katulong dito, yun ang style ko. Ihanda ko muna yung kakailanganin kong gamit. Ayan, yung mga accessories nya, itong gasket, yung silicone, yung open wrench na digis. Ayan, humiram na ako ng mabilis ang pagkakabit. Tsaka itong mga tornilyo, ayan, inayos ko na rin mga boss. Sineperate ko na rin ng salpak na lang ako ng salpak. Of course yan ang sasalpak natin, yung upper tank. Pero nasa inyo kung lower tank o upper ang gusto nyo unahin, wala namang problema. So ang gagawin natin dito, applyan natin ng silicone to, tapos ilalagay natin tong paper gasket, tapos ito lalagyan din natin ng silicone, tsaka natin ilalagay yan. Okay, nasa gitna tong paper gasket, tsaka natin lalagyan ng mga bolt. So hindi ko na ipakikita mga boss kasi magsa-sound ako at nang sa ganun hindi rin humaba yung ating video. So yun lang yung paraan. So ito nga pala, babasahin natin to mga boss, kasi para mag-expand siya. Matigas dahil tuyo, di ba? So pag binasayan, mag-e-expand dahil nabasa siya. Ngayon pag hinigpitan mamaya, dahil sa nabasa siya, maipe-press natin siya ng mahigpit dahil hindi na siya matigas. Okay? So yan, ganun na lang at i-update ko na lang kayo mamaya. So nakaayos na yan, sasalpa ko na lang. So okay na mga boss, ayan, naikabit na po natin. Siguro nakakalating oras ko kinabit yan. Nahigpitan na natin yan at okay naman. So next natin is yung lower portion naman. So ayan mga idol, yung lower part naman po ang ating kakabit ngayon. So ito na yung paper gasket nya, basahin ulit natin. Ayan. Para mamagas siya.
Then ayan, malinis na rin yung feeder plate nya. Lalagyan natin yan ng silicone. Ito. Tapos ayan na, hinanda ko na yung mga kakailanganin ko uli. At saka ayun yung tangke. Okay? So kakabit ko na mga idol. At ako ay mag-music ng disco para mabilis yung aking kilos. Update ko na lang kayo pag natapos ito, ililigtas natin. Na mga boss, nailagay na natin yung lower tank nya. Ayun. Ngayon, i-testing na natin para malaman natin kung may butas pa yung header plate at saka yung dito na butas nya. Header plate dito at saka header plate din doon sa baba. Testingin natin at the same time kung magkakabutas ba o magkakaroon ng butas yung pagkakabit natin ng tangke. Check natin.